Right? Kaya nga po, no, tinaping natin daddy at pinangugutan niya in 1 Peter chapter 2 verse 9, sabay-sabay natin basahin sapagkat dito naman po kuhugot ng ating pag-usapan this morning. 1, 2, 3, go! But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. And we're going to talk about yung isa po sa magiging topic natin about our identity in Christ. Kita nyo naman na po siguro, naka-highlight. Yung we're going to talk about the topic of chosen. Sabi mo sa katabi mo, you are chosen. Amen? You've been chosen. Sabi mo sa kanya, you've been chosen. Pinili ka kahit hindi ka kapili-pili. Pinili ka kahit ganyan ang itsura mo. Pinili ka kahit ganyan ang height mo. Pinili ka kahit ganyan ang nakaraan mo. Pinili ka kahit ano pang karumihan ang ating nagawa. Because God, you have been chosen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you've been chosen, kapatid. Amen and amen. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat po for choosing us all over again. Marami pong pagkakataon, Lord God, we abuse and we take it for granted yung pagkatawag mo po sa amin. We take it for granted yung grace mo po sa amin. But thank you, God, that this morning, we will be able to understand once again yung isa po sa aming identity, that you have chosen us. Hindi po dahil kami ay karapat-dapat, hindi po dahil kami ay magaling, o kung ano pa mang basihan sa mundong ito, wala po ni isa man sa amin ang worth it doon. But you have been chosen us because of our Lord Jesus Christ. This because that is our identity in Christ. Kaya marami pong salamat. Patuloy mo lamang pong buksan namin puso at spirito. Maunawaan po namin ang iyong salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen and amen. Palakpakan naman natin muli ang ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Kalabitin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, you've been chosen. Akala nyo po ba, pati yung pag-upo nyo ngayon, ikaw ang pumili niyan? O kaya aksidente lang yan, napagtripan nyo lang umatin ng church ngayon kasi maaring namimiss nyo na si Lord dahil hindi na maganda yung nangyayari sa sitwasyon nyo. Pero hindi po, kapatid, we are all chosen by God. Alam niyo po, there was a great movie, a great Christian movie, nung ako po ay, I think high school or first year college. Ito po ay parang nagkaroon kami ng retreat sa school at ito yung ipinalabas sa aming movie. Napanood niyo na po ba itong The Blind Side ni Sandra Bullock? Panoorin niyo po, napakaganda. It's actually a great Christian movie na kung saan ito po ay true story based on the life of Michael O'Hare na siya po ay naging sikat na NFL player or football player sa Amerika. Kasi dito sa atin, pag sinabi pong football, ang naisip natin yung di ba, yung sipa-sipa. Sa Amerika po kasi, iba yon, labanan po iyon ng katawan. And this is a perfect story of what we are going to talk about, being chosen by God, sapagkat ang history po ni Michael O'Hare, siya po ay isang anak ng, ang nanay niya po ay isang drug addict. And then ang tatay niya naman po, labas-pasok sa prison. So talagang hindi po naging maganda yung kanyang buhay. Kaya po, there was a lot of moments in his life na siya po ay tumitira lang sa mga, kung tawagin po yun sa Amerika, foster home or bahay ampunan, something like that. Umaasa lang po siya sa pagkain sa gobyerno. And then, minsan po, sa street na lang siya natutulog. And then suddenly, out of nowhere, there was a Christian family. Panoorin niyo po yung The Blind Side. Ganda po niya. In fact, dyan nga nanalo ng best actor, best actress si Sandra Bullock. No? She's a Hollywood star. Now, one cold night, naglalakad daw po siya mag-isa, nakita siya ngayon itong pamilya nito at naawa sa kanya, tinanggap siya, pinapunta siya sa kanilang bahay at pinakain siya doon. And then eventually, pinrases po nila yung adoption niya bilang maging anak na nila. And then, with all the love and support na kahit po siya ay inadopt lang, hindi po siya nakaramdam ng pagiging ampon doon sa kanyang pamilya na umadopt sa kanya. Then eventually, he found out na siya po ay merong skills or gift sa larangan po ng football. Kaya po siya naging trending nung panahon na yun. Kasi nga po, from being a homeless,
to the blind side story and goes beyond. Kaya po siya ngayon ay mas lalo na pinagpala ng ating Panginoon. Alam niyo po, no, even in our life, we sometimes feel na tayo ay unforgotten na ng Diyos. Di ba minsan feeling natin because of the situations that we are experiencing in life, naramdaman niyo na ba na parang feeling mo kinalimutan ka na ni Lord? Kaya nga, alam ko po, nung pinanood sa amin to, habang ako estudyante, miyak din ako kasi medyo nakarelate ako sa kanya dahil ang tatay ko din po ay hindi lang po drug addict, drug lord. Amen? So, ako din po ay bunga ng isang broken family. Magulo din yung aming pamilya. At minsan naranasan ko din maisip na, parang unforgotten din yata ako ni Lord. Nung nag-aaral ako ng grade school, kapag alam niyo po yun, yung may rewards, recognition, o kaya nagpatawag ng Parents-Teacher Association, wala pong pumupunta sa akin. Kaya naiinggit ako minsan pag family day, wala akong kapamilya, hindi na lang ako pumupunta. Kasi nanay ko nasa abroad, tatay ko may iba ng pamilya. So, matindi din yung aking longing for being longing na mabilong sa isang pamilya nung ako po ay kabataan. Until, pinarealize sa akin ni Lord na lahat ng iyon, katulad ni Michael O'Hare, hindi aksidente na siya ay nakita ng isang Christian family, inadapt siya at naging successful siya. It was all chosen by God. And you will see all the beauty, all the miracles of God na hinayaan talaga ni Lord na maranasan iyon para makita pa rin natin na yung pagkilos ni Lord kasama yan dahil tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Sabi mo sa kanya, sa katabi mo, you have been chosen by God. Kaya naman po mga kapamilya, bilang tayo ay mga Kristiyano, si Michael O'Hare, naranasan niyang tanggapin siya, naunawaan niyang siya ay pinili ng Diyos because some Christian family ang ginamit ng Diyos na i-adapt siya. What does it mean? Ikaw din yung gagamitin ng Diyos para iparamdam sa ibang tao that they also have been chosen by God through your good works. Amen? Kaya, mas lalo pa po tayong umabot, mas lalo pa po tayong maging mabait sa iba, hindi para maligtas ka, kung hindi bunga yun ng iyong kaligtasan na ikaw ay talagang Kristiyano sa kabila ng minalipusta ka. Di ba? Last week we've talked about your identity in Christ. As you receive your identity in Christ, marami kang mga bagay ngayon na magagawa na hindi mo na kayang gawin dati. Kasi hindi mo siya kayang gawin dati dahil wala ka naman sa si Kristo. But because you are now living in Christ, kaya mo na ngayon magpatawad, kaya mo na ngayon magmahal, kaya mo na ngayon magbigay ng awa, no, hindi ka na masyadong harsh sa tao because again, you are a chosen race. You are a royal priesthood, a holy nation, people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into marvelous light. Alam niyo po, gusto kong i-highlight sa inyo yung salitang royal priesthood. Dito po kasi naalala ko, sinarito sa atin ng ating daddy, pinagsama po dito yung pagiging blessed mo. Isa, pag sinabi po kasing priesthood, meaning you are blessed in serving the Lord. Yung pagiging, hari. Kaya nga po si Jesus, tinawag na hari ng mga hari. Naisip niyo po ba sino yung mga hari na yon? Sapagkat Jesus is the King of Kings, tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung isa sa mga kings. Okay? That's our priesthoodship. That's your blessing in serving the Lord. And yung royal naman po, yan ay normally tinatawag sa mga kings of the earth. Okay? Yung royal, ibig sabihin, dahil tayo ay pinili ng Diyos, hindi ka lang kayang pagpalain ni Lord spiritual in your priesthood lineage, kaya ka rin pagpalain ng Diyos in your financial, physical, and your worldly life. Amen. Yung worldly na hindi gumagawa ng masama. Ibig sabihin, habang tayo nandito sa mundo, kasi, sabi nga may mga naging katuruan noon na pagka born again ka, dapat mahirap ka lang. Di ba? Pagka born again ka, di bali ng tamad ka, di bali ng wala kang trabaho, wala kang tinapos, basta nasa church ka, okay ka na. Hindi po, kaya nga pinagsama yung blessing from being royal in the world and the blessing here in serving the Lord. Kaya, totoo lang, sabi mo sa katabi mo, kailangan mabago yung ating mindset. Okay? Kasi mga ganyang katuruan na, di bali ng mahirap, basta pupunta ko ng langit. Hindi pwede naman natin ma-experience yung langit habang nandito tayo sa mundo.
Kaya lang, baka nga hindi ka pa sigurado, mahirap ka na, tapos di ka pa pupunta ng langit, no? Kaya, ayusin mo. Sabi mo sa tabi mo, ayusin mo, kapatid. Amen? So, again, as we summarize, our identity in Christ, ano daw po? We are chosen. Sabi mo sa katabi mo, you are chosen. We are royal, we are holy, and we are His special possession. Yun yung tinaping ng ating Kuya Paul 2 weeks ago. That's why, again, our identity in Christ is chosen. Amen. So, 3 things lamang pong pag-uusapan natin sa umagang ito. Handa na po ba kayo mag-aral? Mabilis lang po ito eh. Sabi mo sa katabi mo, mabilis lang to, kaya makinig ka. Okay? Pero alam niyo, si Pastor, kahit sinasabing mabilis, talagang minsan yung paano sa atin ni Lord, talagang marami tayong pwedeng ituro sa atin para lamang po sama-sama po tayong ma-identify natin ating sarili upang sa gayon, hindi na tayo madaya ng kaaway. Hindi na tayo, alam mo yon, mataniman ng kasinungalingan ng kaaway na laging ang ipupush sa'yo ay yung identity mo nung ikay makasalanan pa. Amen. Naalala ko nga, no, I think Thursday, Thursday or if not, Friday yata, no, habang nagpapamassage ako ng pa kay Drake, sabi ko, kuya, massage mo pa ako. Tapos sabi niya sa akin, pa, pwede ba, hindi ako magmi-ministry? Sabi niya, ayaw daw niyang mag-ministry. Kasi sabi ko sa kanya, anak, just do kung ano may pinagagawa sa inyo, Lord. Hindi, basta ayaw ko na mag-ministry. Siguro nakikita niya rin yung hirap ng ng pagpapastor. Sabi ko sa kanya, di okay, basta magawa mo lang kung ano yung will sa iyo ni Lord. Sabi ko kasi nagpabili ka ng gitara, di mo naman ginagamit, pwede kang gamitin Lord sa music team. Sabi naman niya, ayaw daw niyang mag-ministry. Okay lang. Tapos, training, no, ngayon ko lang na-realize, nung in-enroll ko siya sa basketball camp yesterday, no, out of nowhere, mag-start yung training camp nila. First time niya nakita yung coach, yung mga kasama niya, first time niya nakasama, siya yung tinuro para mag-opening prayer. Hindi naman alam nung coach na yun, hindi naman ako nagpapakilalang pastor. In fact, nakapambahay lang ako eh. Nung pumunta ako doon, siya tinawag, bro, ikaw mag-opening prayer. Siya naman, syempre, sanay na mag-pray. Sa isip-sip ko, okay, ayaw mo pero pinili ka ni Lord. Okay, wala kang magagawa kung ikaw ay pinili ng Diyos because that's your identity. It's not based on your feelings. It's not based on whatever you want in life sapagkat pag pinili ka ng Diyos, pinili ka talaga ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya, 3 bagay lang po ang ating pag-usapan. When God chooses you, you are chosen by God, not by an accident. Hindi dahil trip lang ni Lord. Hindi dahil, alam mo yung cute ka. In fact, hindi nga kilalang born again ka, pero ikaw biglang tatawagin sa prayer eh. Tama? Naranasan niyo na ba yan? O yung iba sa inyo, nung tinawag, ba't ako? Hindi ako born again. Natakot ka, no? Prayer lang, ha? Yung iba nga, kakain na lang, nakakalimutan pang mag-pray. Oh, sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente yan. Pinili mo yan. Ikaw ang pumili niya. Pero maunawa mo, kapatid, tayong lahat, pinili ng Diyos, ulitin ko, hindi dahil sa worldly standards. Na maganda, pogi, mayaman, nakapagtapos, matalino, gifted, talented. Hindi po. Not by accident. Kasi imagine, even Jesus Christ told us in John chapter 15, verse 16, ang sabi ni Jesus, you did not choose me. But I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. God's choice is intentional and based on His grace. Pinili ka ng Diyos. Alam mo bakit siguro pinapaalala sa atin ni Lord to? Para hindi tayo magmalaki. Para kung anumang pagpapala ang marating mo, hindi ka magmamalaki, ako pumili nito, ako nagsikap dito, ako ang nagtrabaho ng pursigi dito, kaya lumago itong ministry, kaya lumago itong church, kasi ako to. Hindi, maalala mo, sabi ni Jesus, you did not choose me. Naglilingkod ka kay Lord, hindi dahil pinili mong pumunta talaga ng church. Nagpupunta ka ng gawain ng Diyos, hindi dahil ikaw ang pumili niyan, kung hindi pinili ka ng Diyos and He has appointed each and every one of us to go and bear fruit. 2 bagay po ang topic pagdating sa fruit ng Diyos. Meron pong tinatawag na fruit of discipleship.
Nagbubunga ka, ibig sabihin, meron kang dinidisciple. Dumadami yung katulad mong nakakilala kay Lord. And one other fruit is what we call the fruit of the Holy Spirit. Na meron yung siyam na bunga ng Holy Spirit that interconnected to one another. So we need to bear much fruit. And ano po, we are not defined by our, failures in life. Di ba? Minsan, tayo mismo, porque nagkamali tayo, lagi mo na lang dinidefine yung sarili mo na rejected ako, failure ako. Because the truth is, kapatid, in spite of all our past, you are God's chosen. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen? In fact, you know what? Hindi ka pa nga ipinapanganak. Hindi pa na igagawa ang mundong ito. Sabi ni Daddy, naalala ko ito, alam mo bang mas matanda ka pa kaysa sa mundong ito? Ha? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, senior citizen ka na pala. Okay? Spiritually speaking, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, in Christ, He chose us even before the world was made. Bago pa nilikhain ng Diyos, sabi ng Diyos in Genesis, di ba? Let there be light. Let there be life in the fish of the sea, birds of the sky. Bago pa nilikha ng Diyos ang buong mundo, pinili ka na niya. Grabe ang tanda mo na, kapatid. Spiritually speaking, ha? Kita nyo, in His love, He chose us to be His holy people without blame before Him. Ibig sabihin, taong banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Imagine, hindi ka pa pinapanganak sa mundong ito, pinili ka na ni Lord. Grabe naman si Lord. Ibig sabihin, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Come on, He deserves it. Ibig sabihin, dahil alam na ng Diyos, even yung mga pagdadaanan mong kasalanan, pinili ka na niya. Naalala niyo, sabi ng Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. At doon pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Grabe, no? In fact, you don't have to be a performer Christian just to prove mas mahal ka ni Lord o mas dapat kang piliin kasi ikaw yung mas active sa church. Mas dapat kang piliin kasi ikaw yung mas maraming ginagawa sa church. Nope. Kasi nga, even nung hindi ka pa nakakakilala kay Lord, pinili ka na niya. Oh, you are God's chosen. Palakpakan naman natin muli ang ating Panginoon. Amen? Pwede ba nating i-declare ito? Sabay-sabay natin basahin at ipasok natin sa ating puso at spirito at maging sa ating isipan. 1, 2, 3, go. I am chosen by God, not by chance, nor by accident. Isa pa, 1, 2, 3, go. I am chosen by God, not by chance, nor by accident. Hindi ka, sabi nga ni Daddy, di ba, yung mukha mang aksidente. Kasi yung ilong natin daw, minsan, kung hindi pa tutuluan ng sipon, hindi mahalatang ilong. At minsan, kung hindi ka pa liliwanagang, hindi ka makikita sa dilim. Pero, hindi yan daw aksidente. Pinili ka talaga ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen. Number 2, 3 lang po ito, so patapos na tayo agad. No? Dahil tayo ay pinili ng Diyos nang hindi aksidente at hindi chance, ano naman ang implikasyon natin ito sa atin? Tayo pinili ng Diyos for what? To be set apart, to live holy and differently. Kaya nga po, as you know your identity in Christ, hindi ka na gumagawa ng common na ginagawa ng mundong ito. Kasi po, you are now holy, positionally speaking, and you have been set apart. Parang ganito po, no? Papayag ba kayo ng inyong toothbrush? Kunyari, toothbrush si Tatay Darwin. Hiramin muna ni Bin kasi nawala yung kay Bin eh. Hindi, di ba? Because you know, that toothbrush was set apart for a specific person. Ganon din po tayo. Okay? Ang pagiging holy, yes, hindi ka nagagawa ng mali, pero maunawa mo muna, hindi ka gagawa ng mabuti para matawag kang banal.
Kundi positionally speaking, ikaw talaga ay banal dahil pinili ka ng Diyos. Kaya naman, dahil ikaw ay piniling banal, that's the time na yung behaviorally speaking mo, magagawa ka na ngayon ng mga ginagawa ng mga banal na kung saan hindi ka na nagko-conform to the pattern of this world. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ibig sabihin, hindi porket lahat sa opisina, mandadaya ka na din because you've been set apart. Hindi porket lahat sa school umiinom, nagsisigarilyo, nagdodroga, nagsashabu o kung anumang kinaadikan nila, gagawin mo na rin para makabilong lang. No, you have been set apart. Di bali na minsan tingnan kang loner. Kakain ka, ikaw lang mag-isa, okay lang. Ang mahalaga, you know in your life, I have been set apart. Kaya hindi ako makikihalubilo sa mga ginagawa nilang mali. Because you have been set apart. Hindi na tayo nagbabase ng ating pagkatao sa mundong ito. Paano daw tayo mababago? By the renewing of our mind. Every day, we have to change the way we think. So that ano daw po, tayo ngayon, ma-identify na natin, ano bang perfect will ni Lord? Minsan kaya hindi natin ma-identify ano ba yung good, ano ba yung pleasing and perfect will ni Lord, kasi somehow nagko-compromise tayo at nakikiayon tayo kung paano tumatakbong mundong ito. Boyfriend after boyfriend, girlfriend after girlfriend, may asawa ka na, tumitingin ka pa sa iba. Hindi mo naunawaan kasi bakit? You try to be conformed kasi feeling mo, ako na lang yata ang pangit kasi ako na lang ang wala pang girlfriend. Wala pang boyfriend. Yung mga kabats ko sa church, lahat sila, meron na, ako na lang ang wala. Ay pang mundo yung kapatid eh. You have to live differently and set apart for God's glory. Amen. We reflect God's nature in our life. It's, minsan talaga as you reflect, mararamdaman mo minsan talaga parang isolated ka sa mundo. Naalala ko nga, one time nag-J-group kami, sinabi ko, maging sa opisina madalas, kakain lang din ako kung mag-isa. Tapos, alam mo yun, pagka may gimmick sila, hindi nila ako maaya. Kasi alam nilang, Christian tayo. So, alam mo yun, parang minsan nakaka-feel ka na, parang lesbian ako. Dito, yung mga grupo nila, magtotropa. Alam mo yun? Tapos, sila naiilang sa akin. Kasi pag magsishare ako sa kanila, parang gano'n. Pero sabi ko, gano'n din naman din sila. Pag dinala ko naman din sila sa church, makakaramdam din naman din sila ng isolation kasi feeling nila tayo yung banal, sila makasalanan. Kaya dapat wag din nating iparamdam sa kanila na inspire. Ito yung hindi nila pagkakakilala. Dapat ang maramdaman nila sa church natin, we are family. Sapagkat kami man din ay pinili lang ng Diyos, kaya sino kami para hindi katanggapin? Amen. Kaya naman, as we continue to set apart, as we know that our identity is chosen, we will live holy and differently. Tingnan niyo sa amin ng 2 Timothy chapter 1 verse 9. For God saved us and called us to live a holy life. Sabihin nga natin sa katabi mo, live a holy life. He did this not because we deserved it. Grabe, di ba? Para hindi tayo magmalaki. Ginawa ng Diyos yun hindi dahil deserve mo, but because that was His plan from before the beginning of time. Grabe, di ba? Kino-confirm lang ng 2 Timothy 1 verse 9, yung sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, na tayo daw ay pinili na ng Diyos bago pa niya likain ang mundo. Dito naman, sinasabi niya, ito'y plano na talaga ng Diyos bago pa magkaroon ng time. Kasi si Lord, hindi siya part ng time. Wala kay Lord ng past, present, future. Lahat yung kita ng Diyos. Pero grabe ka na niyang pinili. Bakit ka daw niya pinili? To show us His grace through Christ Jesus. So mga kapatid, let's live a holy life. Amen. Protect your purity kung ikay kabataan at wala ka pang boyfriend. Kung may boyfriend at girlfriend ka na, protect your purity. Gawin mo lang yung dapat ginagawa ng mag-asawa pagkasal na kayo. Amen. Kung ikaw na may asawa na o may anak na, protect your family and protect your marriage life.
hindi ka na makikisangaya. Kung uso, lalo sa mga mundo pa naman ngayon, napansin niyo ba mga movie? Yung mga pinanonood yung movie, kung nanonood kayo puro lagi may kinalaman saan? Third party, kabit, ano pa, may kinalaman. Basta lagi may kinalaman. Parang nagte-trending pa sa mundo pag ang movie ay may kinalaman sa hiwalayan. Napansin niyo ba? Pero hindi. Tayong mga Kristiyano, we will stand in our faith na kayo, puro kahiwalay kami, mananatiling lalakad sa will ni Lord. So I think the question for all of us, tayong lahat, kasama po ako, no? Can we ask ourselves, am I living differently from the world? Kapag ka ba sinamahan ka namin kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka nag-aaral, kung saan ka nagninegosyo, or even sa sarili nating pamilya, makikita kaya that we are living differently and we are living as a chosen race from God? Or ang makikita sa atin, walang pagkakaiba yung makamundo sa opisina, walang pagkakaiba yung makamundo sa neighborhood natin sa atin. That's why the challenge is, let's live a holy and different life. I remember last, I think Friday, no, may kinounsel akong isang vlogger na isang ahente ko sa Honda. Nung nakarampa niya ako, gusto makausap, I think it was in Holy Week. Dahil nga, Catholic, ang chat niya sa akin, Sir, pwede po ba tayo minsan makapag-usap? Marami po akong ikukumpisal. Feeling sa akin, Father. No? And then, good thing naman, nung Friday, nakita kami, so mangyak-ngyak siya. In-advisean ko siya, nasabi ko, you know what, kahit gaano pa ikaw sumikat in terms of your career sa acting or sa social media, pag wala si Lord sa puso mo, you're still gonna feel unsatisfied. You're still gonna feel na, you know, you're still longing for something na hindi mapupunan niya ng pera, hindi mapupunan niya ng kasikata. Kasi mga kasama niya, sila Boss Toyo, sila, tawag dyan, sila, si Malupiton, di ba? Na marami nagsasabi, hawig ko daw. Subukan niyo pa akong sabihan, hawig ko yun, ha? Hindi, joke lang. Di ba? Tapos, nakakaramdam siya minsan ng, bakit yun, mga nag-success na tapos siya parang naleben. Sabi ko, bro, it's not about paramihan ng pera, paramihan ng follower. Sabi ko, ang mahalaga, you have God in your life. Lalo, sabi ko, magiging tatay ka na. So sabi ko, if you need help, you need someone to talk to, kahit sa fatherhood mo, as you enter to your new season, dito lang ako, I'll guide you. Kasi hindi lang naman ako, boss mo, kundi, mas concerned din ako sa ikaw. Ayun, medyo naano siya. Pero, magandang tanong din sa atin, tayo kaya, pag nakikita kaya tayo ng tao sa opisina, nakikita kaya yung distinction ng ating pagiging banal? Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti kung hindi, you set apart. And because nasa mindset mo set apart, kaya ka nakakagawa ng mabuti. Kaya ikaw yung unang-unang umaabot, ikaw yung unang-unang mabait sa opisina. Tama? Ikaw yung unang-unang, alam mo yun, nagiging takbuhan. Actually, I don't know. Yung mga kasama ko kasi doon puro bata, ako nagiging sumbungan doon sa pinaka-head namin. Yung head naman namin, sa akin din nagsusumbong. Ano ba talaga? Parang di ba? Pero, ganun talaga tinawag tayo ni Lord for that For you to shine bright when it's darkest. Because we have been called as the salt and light of the world. So live differently and live a holy life. All for His glory. You're going to live a set-apart life because of His glory. Amen? And last but not the least, we are called to declare His praise. As you've been chosen by God, not by accident, you will now live your life set apart for God's glory. You're going to live holy and differently. Para saan? To declare His praise. By Matthew 5 verse 14, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Being chosen carries a purpose and to declare His goodness. Kaya tayo pinili ng Diyos para i-declare yung kabutihan niya sa mundo. Kasi ang Diyos, hindi lang siya mabait sa ating mga naglilingkod sa Kanya. Ang Diyos mabait din maging sa mga taong gumagawa ng masama. And that's what we call common grace. Pinaparanas ni Lord ang lahat ng Kanyang kabutihan sa lahat ng tao. Kaya tayo daw ay ilaw ng sanlibutan. We shine brightest
when it's darkest. So doon ka magliwanag. Doon mo ipakita yung pagiging banal mo sa lugar na madilim. Sa pamilya mo, kung wala silang pagkakakilala kay Lord, kung lahat sila adik, kung lahat sila, alam mo yun, tayo yung magbabago ng generational curse sa ating pamilya. Because of God's grace in our life. Sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos. We are the lights in the darkness. Amen? Kaya, live differently. Di bali na minsan pagtawanan ka, kuntsain ka sa iyong pagiging Kristiyano as long as ikaw yung nag-iilaw. Kasi eventually, pag dumanas yun ng dilim, sa'yo din niya lalapit eh. Bro, sis, ano pa meron sa'yo? Pwede bang pag-pray mo ko? Hindi ko alam eh. Lahat tayo dito sa opisina, nalulungkot na sa estado ng kumpanya, pero ikaw, ay, napaka-hopeful mo. Parang wala kang pinagdadaan ng problema. Hindi lang nila alam. Di ba? Marami ka rin. In fact, kung pag-uusapan ng problema, baka nga mas mabigat yung problema mo kaysa sa kanila. Pero pinapakita mo pa rin, because I am the light of the world. A city cannot be hidden. Amen. Kaya papakita ko pa rin, kahit anong problema pinagdadaanan ko, ang makikita nyo pa rin, si Kristo na nagliliwanag sa aking buhay. Amen. Kaya nga dinugtungan yan in verse 16, in the same way, let your light shine in front of all people. Paano daw? Paano ka magkikitang nagsashine yung light mo? Then they will see the good that you do. So dapat, kung gusto mong mag-light sa workplace, sa negosyo, sa trabaho, sa eskwelahan, see the good. Gumawa tayo ng mabuti. That you do. Then, tingnan nyo kapag nakikita kang gumagawa ng mabuti, ikaw yung laging umaabot, ikaw laging nagpapatawad, ikaw laging nagbibigay, ikaw yung, alam mo yun, nakikita talagang you set apart. Tingnan na sabi, they will praise your Father in heaven. Because you are chosen, not by accident, you live a holy and different life. Why? Because you are called to declare His praise. Hindi lang ikaw. Sa tuwing may mga taong mabibless sa buhay mo, they praise your Father in heaven. Amen. Parang hindi nyo gusto yon. Na, hindi ba kayo excited na dahil sa kabutihan mo, magpapasalamat sa Diyos, ginamit ka, kaya ako ngayon nakakilala sa Kanya. Kaya never stop doing your J-Grow. Never stop doing discipleship because they praising your Father because of the good deeds you have done to them. And not only sa church, maging sa labas, mas lalo tayong maging mabuting tao sa iba para makikita, ano ba meron sa'yo? INC ako, pero ba't parang ang sama ko? Di ba? Sabi ko nga meron kasi akong mga naka-fellowship na mga na INC sa opisina. Yung isang line of business doon na ako ang pinag-lead muna. Kwentuhan sila. Actually, sir, ito nga po, magkaka-churchmate kami. Kala ko Christian. Kaya lang, nakasuot yung isa nung yung prayer for national peace. Yung ginanap ng dito, yung mga kapatid natin. Pero naging usapan nila, kasi tigil mo na yung paninigarilyo mo. Nakakailang ka pa per day. Tingnan mo ko, vape na lang. Sabi ko, ako? Kasi kala ko born again eh. Sabi ko, hindi nga born again. Kasi usapan nila, yung mga bisyo lang. No? Kaya sabi ko, kailangan talaga makita yung kabutihan ng Diyos sa atin. Alam nyo, hindi ka pa nga nagsishare, pero pag nakikita nila yung ginagawa mo mabuti, may isip na nila, anong religion mo? And through that, makikita yung glory ni Lord. And they will praise your Father in heaven. Because again, we are called to declare His praises. Napansin niyo ba? Tayo lang yung may distinction. Pag sinabing, di ba? Pag sinabing born again ka, napansin niyo ba? Kunyari, dineclare mong born again ka, nagkamali ka, big deal sa kanila. Ito ginagawa yung born again ka. Tama? Pero pag sinabi mong ka, hindi naman siguro nanonood yung mga yun. Pag sinabi mong INC ka, pinag-uusapan nyo yung inom, alak, babae, so yung mga ginagawa sa mundo, normal lang sa kanila. Huwag lang yung dugo. Pagka nilang kumakain kang dugo, tiwalag. Di ba? Pero yung ibang mga ugaling pang mundo, normal lang. Pag sinabi mo, di ba? Pero sa atin mataas yung standard. Bakit? Tayo ay tinawag ng Diyos to let our light shine when the people see the good that we do. Amen? Kaya nga last, sabi na Isaiah chapter 43 verse 21, these people I have formed for myself. Nilikha tayo ng Diyos
para sa Diyos. Para daw saan? That they shall declare my praise. Kaya dapat tayo daw po ay nagdedeklara lagi ng papuri sa Panginoon. Kaya whenever we sing praises to God, give your best praise to God. In everything we do, give the glory to God. Nashare ko nga po minsan sa aming J-Group last Monday, no? Isa po sa common denominator nating lahat na purpose natin, pinakamababaw at pinakamalalim. Anong-ano si Ronnie? Yung si Brother Ronnie Tanson, nasa probinsya ngayon. Shout out bro ha, pasalubong. No? Sabi niya, Pastor, parang di ko maunawaan yun ha. Sabi niya, ano yung common denominator nating lahat na purpose? Purpose nating lahat. No? Pinakamababaw, pinakamalalim. Sabi niya, ano yung Pastor? Ako mismo nalulunod. No? Ano sabi ng Bible? In whatever we do, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, pinakamababaw. Bakit? Ultimo sa pagkain, nakakapagbigay ka dapat ng glory kay Lord. Ano yung pinakamalalim? In those moments na nag-iisa ka na lang. Yung feeling mo walang nakakakita sa'yo. Ang totoo, nakikita ka pa rin niya. Nakakapagbigay ka pa rin kaya ng kaluwalhatian kay Lord. And that's all our common purpose. Makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos to declare His praises. Whether ikaw na lang mag-isa o kaya kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, kayo na lang dalawa sa kwarto. Nakakapagbigay kaya ng kaluwalhatian kay Lord yung gagawin ninyo kung hindi kayo kasal? Amen? In fact, in the very first place, hindi kayo dapat magkasama sa kwarto. Ang sarap niyong kotongan no? Di ba? In whatever you do, yung pagsa-social media mo, yung mga tinitingnan mo sa social media mo, nakakapagbigay pa kalwati ka, pinakamababaw, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. And yung pinakamalalim, yung ikaw na lang mag-isa, yung feeling mo, walang nakakakita sa iyo, what are you doing? Nakakapagbigay pa rin niya ng kalwatihan. Kasi sabi ng Isaiah 43 verse 21, these people, tayong lahat, ginawa tayo ng Diyos so that we should declare His praises. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. And as we end, mga kapatid, let me remind you that you are chosen and not forgotten. Kung feeling mo, nakalimutan ka na ng Diyos with your current situation, feeling mo, happy family, biglang naglaho yung feeling mo sa sarili mo, mag-isa pamilya nyo. No. You are chosen and not forgotten. You are chosen not by accident nor by chance, and your identity in Christ brings purpose and direction. Sapagkat alam mo na ikaw'y pinili ng Diyos, hindi na ikaw yung kung ano-ano na lang ang ginagawa mo that you conform to the pattern of this world. Hindi ka na magpa-pattern ngayon sa mundo. Amen? Why? Because again, our challenge, let's embrace our identity. Let's live holy, reflect Jesus in our life as we shine bright in the darkest place, and let's declare His praises. 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabay bago natin basahin, pwede po ba sabay-sabay natin basahin ng may panalangin? Ito yung panalangin natin mabilis. 1, 2, 3, go. Lord, help us to walk confidently as your chosen people. Lord, thank you that I am chosen, called, and loved. Help me to live set apart and reflect your glory. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan naman natin muli ang salita ng Panginoon. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him that called you out of darkness into marvelous light. That's why we should declare continuously the praises of God who called us. Because again, in Christ, our identity in Christ, we have been chosen. He chose us before the world has made or was made. In His love, He chose us to be His holy people without blame, without blemish before Him. Our identity in Christ is chosen. Kalabitin mo rin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you've been chosen. No matter what your past is, no matter what you've done, no matter what your current situation is, pinili ka ng Diyos. Kung pinagpapala ka ng Diyos, praise the Lord, pinili ka niyang pagpalain para hindi ka magmalaki. Kung may na-achieve kang sa success sa mundong ito, sa buhay, nararating mo yung mga pangarap mo,
It's not because of your good deeds. It's not because of your own gift, talent. But it's only because God has chosen us. You did not choose God, sabi ng Bible, but God chooses all of us and appointed us to go and bear much fruit. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit. Can we give God praises? Pwede ba natin pasalamatan ng Diyos na, Lord, salamat pinili mo kong to live holy and different life sa kabila ng aking unholiness in life, sa kabila po ng aking unrighteousness. Thank you, Lord, for always choosing me. Choosing me, for loving me, for giving me always my identity that is not based on human and worldly standards. Come on, just pray to the Lord. Lord, thank you for choosing us to live differently. Help me, Lord, to walk confidently as your chosen people. Thank you, Lord, that we are loved, we are accepted, we are complete, we are redeemed, and we are chosen and loved by your grace. Maraming salamat, Panginoon. Come on, just continue to pray to the Lord as we worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus.